Kagulandangang naging epekto ng biglaang paglabas ng ebidensya ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte laban sa muling malawakang pandaraya sa nakaraang halalan. Sa isang formal na pahayag sa media, inilahad ni VP Sara ang ilang dokumento, video recordings at testimonya na anyay magpapatunay sa dayaan na pabor manong kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa kanya, panahon na raw upang lumabas ang katotohanan para sa kapakanan ng bansa. Lalong lumalim ang kontrobersya matapos umamin mismo ng ilang mataas na opisyal ng Commission on Election o COMELEC na may paliwanag na koneksyon ang ilang kawani ng ahensya sa kampo ni Kuting Jr. noong panahon ng eleksyon. Bagamat hindi pa inilalantad ang buong detalye, inamin ng opisyal na may ilang internal lapses na maaring makaapekto sa integridad ng halalan. Dahil dito nananawagan na ang iba't ibang grupo para sa isang masusing investigasyon at may mga panawagang magbitiw sa pwesto ang ilang opisyal ng COMELEC. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang sa issue at wala pang opisyal na pahayag mula kay Pangulong Kuting Jr. Inaasahan ang mas mainit na balitaan sa mga susunod na araw habang patuloy na lumalalim ang krisis sa politika ng bansang Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nag-overvote. Tapos noong from 2010 to 2022 election, ang average lang na overvote ay nasa 1.5 to 2.5%. Pero ngayong taon, umabot sa mahigit 17 milyon ang nag-overvote, umaabot siya sa 29.89%. Napakalayo kung ihabi sa 1.5 to 2.5% na nangyari sa nakalipas natin na halalan, attorney. Admar, yung observation na yan ay valid. As a matter of fact, kahit na anong observation ngayon na magsasuggest ng fraud ay valid. Once you establish na walang integrity yung software or walang integrity yung transmission. Kaya nga ngayon, kahit anong istorya ng kahit na sinong tao about sa kanilang observation, mali, statistically, yung ratio ng mga votes. Posible ba na consistently 40% lang ang vote mo sa kada bayan at any stage ng canvassing? Yung overvoting, lahat po yan ay valid observation. At ngayon ay binabato natin lahat sa COMELEC. At sila ngayon ang may burden para ipaliwanag iyon. At sana magbigay sila ng maliwanag na paliwanag at logical na paliwanag para ma-overturn yung mga suspicions ngayon. So far, wala silang maayos na paliwanag. Kaya the presumption remains na COMELEC nandaya ka sa eleksyon. At yun naman din talaga. Katulad nga yung sinasabi nga namin, katulad lang nga ito sa mga issue kay Marcos Jr. Example natin yung hair follicle test. Si Vice President Sara Duterte na mismo din ang nagsabi noon na hanggat hindi mo ginagawa, hanggat hindi mo pinapatunayan, may tuturing ka na talagang totoo yung mga bintang sa'yo. Katulad ngayon, dito sa issue ng COMELEC, hanggat hindi pumapayag etong si Chairman George Garcia na magkaroon ng manual counting, hanggat wala siyang magandang paliwanag dito sa mga nangyaring anomalya nung nangyaring halalan, nakatanim at nakatatak na yan sa utak ng mga Pilipino na talagang dinaya ang nangyaring halalan. Ito po, disclaimer baka sabihin nyo kaya kami nagkakaganito kasi hindi ho tanggap ng Duterte na senatorial candidate yung kanilang tinatawag na pagkatalo. No, unang-una po tanggap po nila at hindi naman po gahaman sa kapangyarihan ng Duterte senatorial candidate, lalong-lalo na ho si Pastor Apollo C.K. Buloy. Hindi ho ganun yung taong yun. Una-una nga sa totoo lang, ayaw niya rin talagang pasukin itong mundo ng maruming politika dito sa Pilipinas. Pero napilitan siya dahil kailangan niya ng panghimasukan dahil napapaligiran na tayo ng mga demonyo sa ating gobyerno. So ngayon ang gusto kasing malaman
kagaya ho nitong pagtakbo ni Pastor na yung sinasabi niya ho, no, na sinasabi niya na bakit ba ako tumakbo bilang senador? So tumakbo ba ako para sa sarili ko, para sa KOJC, para ba sa mga member ko? Hindi. Tumakbo siya dahil hindi lang sa kanyang mga member kundi sa pangkalahatan, kundi sa buong mga Pilipino, sa buong Pilipinas. Dahil wala na nga ho sa ayos ang ating gobyerno. So ganito rin po 'yan sa manual counting na hinihiling at nire-request ni Pastor Apollo C. Quiboloy na magkaroon ng manual counting para makasigurado at makasigurado ang mga Pilipino na napunta talaga sa tamang tao o sa tamang destinasyon yung kanilang mga boto. Kasi isipin nyo po, 18 million ang overvoting. Sabihin na natin na ganito, halimbawa, yung 18 million na yon, galing yon sa boto ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi alalahanin nyo si Senator Bongo at si Pastor Apollo C. Quiboloy ang mga nabawasan. Live po yun na biglang nabawas ang kanilang mga boto. So ngayon maituturing na natin talaga na doon talaga nila hinugot yun. Sabihin na natin yung 18 million na overvoting na yan nanggaling boto yan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sabihin natin ganun na biglang tinanggal. Tapos hindi nila kaagad maidagdag sa mga nais nilang dagdagan ng mga boto. Kaya ginawa na lang nilang overvoting para mas madali po ang kanilang para hindi sila masilip kaagad ng mga netizen. Yan ang nakikita ko. Sarili kong analyze to Sarili kong opinion ho ito. Kasi isipin nyo maigi, yung 18 million, kaya nang magpanalo ng isang senador yan. Unang-una, ito, sige, sabi mo, Jay, bakit kung dinaya nila at kung kontrolado ba ni Marcos yung COMELEC, bakit hindi niya nalang pinasok lahat ng alyansa? So, ganito yan. Ako na nagsasabi sa inyo. May mga, ito, hindi ko nalang papangalanan pero may mga, may mga tiga-alyansa bagong Pilipinas or senatorial candidate ng Marcos administration na hindi talaga nila din kayang kontrolin. Hindi ko po papangalanan pero kayo na ho bahala humusga. May mga tumatakbo hudong senador na hindi kaya nilang kontrolin at lalong hindi nila kayang papirmahin or pasang-ayunin sa mangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginawa ho nila, inututo na lang nila muna, or sabihin na natin hindi inututo, sinakyan na lang muna nila yung kandidatong yun at pinangakuan na mananalo. Pero ibinagsak din nila nung nalaman nila at hindi sila sure na makokontrol nila itong mga to. Jay, bakit si Abalos? Bata talaga ni Marcos yan. Ganito kasi yan. Yung kay Abalos, wala talagang bumoto doon. Totoo po, hindi talaga din kinaya yun. No? Talagang sa halip dinagdagan na lang ata ng COMELEC yun para tumaas yung boto nun. Pero kung talagang masusuri po sa manual counting, baka mas dihamak na mas mataas pa ata doon ng boto etong mga makakaliwa kaysa kay Abalos. At alam naman ho natin din na yung mga, kasi kung titignan nyo po yung lineup ng mga makakaliwa, halos hindi nagkakalayo kay Abalos sa Luzon, Visayas, tsaka Mindanao. Pati sa ranking. Kasi isipin nyo na lang yung late vote ngayon na nangyari. Bakit nakapasok si Pastor sa pang top 10? Diba? Doon na lang kayo mapapaisip diba? Kasi kung talagang walang nangyaring manipulation diyan sa, kung di ako nagkakamali doon sa English ko na yon, talagang talagang alam niyo yun, talagang una pa lang lalabas na diyan yung mga alyansa senatorial candidate. Kaso wala Biro mo, late voting na yun, pero tawag dito, nakapasok pa si Pastor. What if pa nung talagang halalan? Isipin nyo maigi yun.
Kung doon nga nakapasok doon sa mismong pinakahalalan, hindi. Isang malaking kalokohan yun. Kaya mga kababayan ko, suportahan po natin itong manual counting na nire-request ng 7 Duterte senatorial candidate, lalong-lalo na si Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi po ito para sa kanila, para sa inyo ito. At para ito sa darating na 2028 election. Kayo ba, tanongin ko kayo, gusto nyo ba na magkaroon ulit tayo ng pinuno na hindi papakinggan ng hinanaing ng taong bayan? Gusto nyo ba na ganito pa rin? Na nagkakagulo-gulo at imbis na tutukan ang progreso para sa bayan natin, ng tinututukan paninira at pabagsakin ng mga Duterte? Huwag naman sana natin gawin na ulit ito. No, wag naman sana na gawin natin ulit ito na talagang parang gusto na lang natin na puro demonyo ang uupo sa gobyerno. Ilan lang ho yung mga okay na mga kandidato dyan. Mabibilang mo lang sa daliri mo. Halos lahat na ata nang nandyan talagang kung tinatawag na halang ang bituka, sa sobrang halang ng bituka. Dahil wala na silang konsensya kung wala na silang pagdadalawang isip para magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya tayo mag-isip-isip tayo, no, suportahan natin tong nire-request ng mga ibare. At saka ito, hindi lang si Pastor ang nag-request nito, kundi buong sambayan ng Pilipino na magkaroon ng manual counting dahil hindi po biro ang 18 million na overvoting. Okay, tuloy. May sinabi sila nung una, nung naitanong dito sa mga issue nga ng overvotes, no? Dahil marami sa ating mga kababayan nagsasabi, meron akong listahan, paano ako nag-overvote na stick talaga ako doon? Meron pa nga isang sikat na vlogger na talagang meron talaga siyang listahan din at imposible daw na magka-overvote siya. Pero ang sasabihin lang ng COMELEC, baka nakalimutan mo na sumobra ka. Yun nga, parang ginagaslight pa tayo, hindi po ba? COMELEC naman, sir. Huwag naman ganun. Kung meron... Alam nyo, nakakabobo naman yun. Baka nakalimutan mo yung binoto mo. Anak ng teteng, 12 lang ho yun. Ano yan? Yung 18 million na tao, nakalimutan nila yung mga binoto nila. Patarantaduan naman yan. Grabe naman kagaguhan yan. Hindi katuwiran yung ganyan. Ang valid observation ng tao, pakinggan po ninyo, huwag nyo siyang i-gaslight at ipaliwanag ninyo kung bakit nangyari iyon sa pamamagitan ng competent explanation pagdating sa technical aspects ng ating computer system. Meron pang isa. Ang lumabas sa voter receipt, hindi rin yun yung kanilang nag-reflect ng tama. Marami din ganitong mga reports at isa dito si Attorney Raul Lambino na binoto niya yung sarili niya, hindi niya nakita doon sa resibo. Marami ding ganito. Pero parang walang pang matibay na paliwanag kasi nga kung meron kang gustong question, maghain ka na lang ng protesta. Alam niyo po, alam mo, Admar, consistent ang COMELEC. Consistent na walang paliwanag at consistent yung kanilang incompetence. Sabi nga nila, kapag ito ay totoong computer system na maayos, dapat nga walang variance between ng binoto mo, sa resibo mo, at dun sa nakita mo. As a matter of fact, wala nga dapat variance between doon sa election return na na-print at napunta sa mga servers. As a matter of fact, hindi ka dapat nag-e-edit or hindi ka dapat nagre-revise ng numbers. Hindi dapat pabago-bago yung numbers every now and then on different times of the day. Kasi nga po, computer na ang gumagawa niyan, hindi yan nagkakamali. Para mong sinasabi na yung calculator mo ay nagkakamali. Saka lang yan magkakamali kapag merong taong nanloloko sa gitna. Doon sa version naman na 3. Oo, totoo yun ha. Hindi, alam nyo, halimbawa sa calculator, ang nilagay mo 1 plus 1. Siyempre, equals to yun. So kapag nilagay mo doon 1 plus 1 plus 1, mali yun. Talagang magiging 3 yun. Ang nun. Kaya nga ganun nga, tama naman. Medyo mababaw lang yung explanation ko. Sorry na. Ganyan lang ako kababaw para lubos nyo maintindihan. Hindi kasi, totoo naman sinabi ni Attorney Harold. Una, machine yun. Hindi magkakamali yun. Depende na lang kung talagang may may mga nagmamanipula doon. Saka ito, pinagtataka ko lang, bakit ang daming dinadaanan ng mga boto natin, ba't hindi na lang rumekta sa COMELEC? Tsaka bakit ayaw unahin ng COMELEC
na magkaroon ng transparency voting, or tinatawag na yung tipong talagang kita ng taong bayan kung paano nabibilang ng machine na yan yung boto ng mga kandidato. At pinakamaganda dyan, ang pinakamaganda dyan, idaan sa automated counting machine. Sige, paboran na namin yan. Idaan sa automated counting machine yung mga balota at magkaroon din ng manual counting. Napakaganda ho nun, dalawa. So, kung sumablay sa automated counting machine, kung magkaiba man ng magiging resulta, so kailangan ulit-ulitin. Ulitin ulit ang pagbibilang ng boto. At dapat sa kitang-kita ho ito ng buong sambayan ng Pilipino. Hindi yung anak ng teteng Comelec lang ang nakakakita. At ang pinakamahalaga dito, magkaroon sana ng batas na wag pakialaman ng Comelec kung sino yung mga binoto. Katulad na lang yan ng Duterte Youth Party List na hindi nila yung mga ibang mga kandidato na hinaharang ho ng Comelec. Kaya nga kanina, diba, sinabi ko sa inyo na kung nanalo or kung sabihin na natin nakapasok si Pastor Apollo Sikibuloy sa top 12, malamang sa malamang haharangin siya ng Comelec. Yan ang mangyayari dyan. 4 ang na-audit at 3.5 yung ginamit nila. Ang paliwanag nila, nung na-audit, naging 3.5. Parang same lang daw yung 3.4 at 3.5. Kung same yun, Chairman George Garcia, sana nilagay mo dun sa source code review report ay 3.5. At yung hash code na nilagay mo doon ay yung 0438. Bakit hindi yun ang nilagay mo? Bakit hindi mo tanungin yung mga foreigner na nag-audit at nag-draft at nagpumirma dyan sa source code review report na yan? Sila ang pagsalitain mo kung ano talaga yung nakita nila at na-audit nila na software. Bakit ikaw ang nagpapaliwanag? Doon din sa... Yun, no? Oo, tama naman yung sinabi niya, no? Pero eto na nga, sino nga ba ang mastermind sa nangyaring dayaan kung meron man? Alam nyo, eto na. Sabihin ko na ba? Alam nyo na naginip ako eh. Jay, panaginip na naman. Alam nyo ba? Ayon sa panaginip ko na etong dayaan, panaginip to etong dayaan na nangyari sa halalan ay kontrolado ng mga Amerikano. At etong kaya napakabilis ng nangyari na dayaan. Kung mapapansin nyo nung eleksyon, dagdag bawas ang mga boto. Yung mga pangalan nagkakamali. So wala talaga sa ayos. At eto nga, kagaya ng sinabi ko doon sa mga ibang vlog ko na merong nagpresenta ng automated counting machine at isang congressman po ang nagpatotoo niyan na sinasabi na ang ganda daw nung automated counting machine kasi parang parang audition. Kung pipiliin ng Comelec dyan kung sino yung mas gusto nila at kung sino yung mas karapat dapat. Kaso ganito yung nangyari. Pagpasok daw ng balota, ilang beses ginawa, saktong-sakto, walang bawas, walang kulang, walang overvoting. Sa madaling salita, yung machine na yon walang mangyayaring dayaan. Pero ang pinakamasaklap sa nangyari, tinanggihan daw yon ng Comelec. Tinanggihan po daw yung machine na yun. So nagtanong, nagtaka. Yung congressman na nagkukwento, nagtaka yung kinukwentuhan niya na, Kung, yun naman pala bakit hindi yun sinangayunan? Bakit sasangayunan yun? Hindi nakapangdaya. Ayun yung pangyayari doon. Di kung sinangayunan daw yun, hindi na sila makakapangdaya. So eto na, alam nyo talaga doon sa panaginip ko, talagang ang pinaka-mastermind ng dayaan nito walang iba kundi ang Administrasyong Marcos. Panaginip po ito Nakuha nila tong idea na to dahil noong nangyaring 20 kung hindi ako nagkakamali 2016 na natalo si Marcos Jr. bilang Vice President ni Leni Robredo.
doon natuklasan ng ni Marcos Jr. kung paano dayain etong automated counting machine na ito. Hindi yung hindi katulad nung manual counting. So yan po ang sinasabi kong mastermind. Ayon sa panaginip ko, walang ibang mastermind kundi si Marcos Jr. at yung mga Amerikano. Bahala na kayo. Panaginip lang naman yun. So walang 100% na kasiguraduhan. So yun mga Manateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo sa mga napag-usapan natin? Meron nga bang nangyaring dayaan tapos nung kamakailan lang na nangyaring halalan? I-comment nyo lang po sa baba. Siyempre, election, don't forget to like, ang share. average lang na overvote ay nasa 1.5 to 2.5%. Pero ngayong taon, umabot sa mahigit 17 milyon ang nag-overvote. Umaabot siya sa 29.89%. Napakalayo kung ihabi sa 1.5 to 2.5% na nangyari sa nakalipas natin na halalan ng turning. Admar, yung observation na yan ay valid. As a matter of fact, kahit na anong observation ngayon na magsasuggest ng fraud ay valid once you establish na walang integrity yung software or walang integrity yung transmission. Kaya nga ngayon, kahit anong istorya ng kahit na sinong tao about sa kanilang observation, mali statistically yung ratio ng mga votes. Posible ba na consistently 40% lang ang vote mo sa kada bayan at any stage ng canvassing? Yung overvoting, lahat po yan ay valid observation. At ngayon ay binabato natin lahat sa COMELEC. At sila ngayon ang may burden para ipaliwanag iyon. At sana magbigay sila ng maliwanag na paliwanag at logical na paliwanag para ma-overturn yung mga suspicions ngayon. So far, wala silang maayos na paliwanag. Kaya the presumption remains na COMELEC nandaya ka sa eleksyon. At yun naman din talaga. Katulad nga yung sinasabi nga namin, katulad lang ito sa mga issue kay Marcos Jr. Example natin yung hair follicle test. Si Vice President Sara Duterte na mismo din ang nagsabi noon na hanggat hindi mo ginagawa, hanggat hindi mo pinapatunayan, may tuturing ka na talagang totoo yung mga bintang sa'yo. Katulad ngayon, dito sa issue ng COMELEC, hanggat hindi pumapayag etong si Chairman George Garcia na magkaroon ng manual counting, hanggat wala siyang magandang paliwanag dito sa mga nangyaring anomalya nung nangyaring halalan, nakatanim at nakatatak na yan sa utak ng mga Pilipino na talagang dinaya ang nangyaring halalan. Ito po, disclaimer baka sabihin nyo kaya kami nagkakaganito kasi hindi ho tanggap ng Duterte senatorial candidate yung kanilang tinatawag na pagkatalo. Unang-una po, tanggap po nila at hindi naman po gahaman sa kapangyarihan ng Duterte senatorial candidate. Lalong-lalo na ho si Pastor Apollo C.K. Buloy. Hindi ho ganun yung taong yun. Una-una nga sa totoo lang, ayaw niya rin talagang pasukin itong mundo ng maruming politika dito sa Pilipinas. Pero napilitan siya dahil kailangan niya ng panghimasukan dahil napapaligiran na tayo ng mga demonyo sa ating gobyerno. So ngayon ang gusto kasing malaman, kagaya ho nitong pagtakbo ni Pastor na yung sinasabi niya na sinasabi niya na bakit ba ako tumakbo bilang senador? So tumakbo ba ako para sa sarili ko, para sa KOJC, para ba sa mga member ko? Hindi. Tumakbo siya dahil hindi lang sa kanyang mga member kundi sa pangkalahatan, kundi sa buong mga Pilipino, sa buong Pilipinas. Dahil wala na nga sa ayos ang ating gobyerno. So ganito rin po 'yan sa manual counting na hinihiling at nire-request ni Pastor Apollo C.K. Buloy na magkaroon ng manual counting para makasigurado at makasigurado ang mga Pilipino na napunta talaga sa tamang tao o sa tamang destinasyon yung kanilang mga boto. Kasi isipin nyo po, 18 million ang overvoting. Sabihin na natin na ganito, halimbawa, yung 18 million na yon, galing yon sa boto ni Pastor Apollo C.K. Buloy. Kasi alalahanin nyo
si Senator Bongo at si Pastor Apollo Sikibuloy ang mga nabawasan. Naka-live po yun. Live po yun na biglang nabawas ang kanilang mga boto. So, ngayon, maituturing na natin talaga na doon talaga nila hinugot yun. Sabihin na natin yung 18 million na overvoting na yan, nanggaling boto yan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Sabihin natin ganun, na biglang tinanggal. Tapos, hindi nila kaagad maidagdag sa mga nais nilang dagdagan ng mga boto. Kaya ginawa na lang nilang overvoting para mas madali po ang kanilang para hindi sila masilip kaagad ng mga netizen. Yan ang nakikita ko. Sarili kong analyze to Sarili kong opinion ho ito. Kasi isipin nyo maigi, yung 18 million, kaya nang magpanalo ng isang senador yan. Unang-una, ito, sige, sabi mo, ay Jay, bakit kung dinaya nila at kung kontrolado ba ni Marcos yung COMELEC, bakit hindi niya na lang pinasok lahat ng alyansa? So, ganito yan. Ako na nagsasabi sa inyo. May mga, eto hindi ko na lang papangalanan pero may mga tiga-alyansa bagong Pilipinas or senatorial candidate ng Marcos administration na hindi talaga nila din kayang kontrolin. Hindi ko po papangalanan pero kayo na ho bahala humusga. May mga tumatakbo hudong senador na hindi kaya nilang kontrolin at lalong hindi nila kayang papirmahin or pasang-ayunin sa mangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginawa ho nila, inututo na lang nila muna, or sabihin na natin hindi inututo, sinakyan na lang muna nila yung kandidatong yun at pinangakuan na mananalo. Pero ibinagsak din nila nung nalaman nila at hindi sila sure na makokontrol nila itong mga to. O Jay, bakit si Abalos? Bata talaga ni Marcos yan. Ganito kasi yan. Yung kay Abalos, wala talagang bumoto doon. Totoo po, hindi talaga din kinaya yun. No? Talagang sa halip dinagdagan na lang ata ng COMELEC yun para tumaas yung boto nun. Pero kung talagang masusuri po sa manual counting, baka mas dihamak na mas mataas pa ata doon ng boto etong mga makakaliwa kaysa kay Abalos. At alam naman ho natin din na yung mga, kasi kung titignan nyo po yung lineup ng mga makakaliwa, halos hindi nagkakalayo kay Abalos sa Luzon, Visayas, tsaka Mindanao. Pati sa ranking. Kasi isipin nyo na lang yung late vote ngayon na nangyari. Bakit nakapasok si Pastor sa pang top 10? 'Di ba? Doon na lang kayo mapapaisip 'di ba? Kasi kung talagang walang nangyaring manipulation diyan sa, kung di ako nagkakamali doon sa English ko na 'yon, talagang talagang alam niyo 'yun, talagang una pa lang lalabas na dyan yung mga alyansa senatorial candidate. Kaso wala Biro mo, late voting na yun, pero tawag dito, nakapasok pa si Pastor. What if pa nung talagang halalan? Isipin nyo maigi yun. Kung doon nga nakapasok, doon sa mismong pinakahalalan, hindi. Isang malaking kalokohan yun. Mga kababayan ko, suportahan po natin itong manual counting na nire-request ng 7 Duterte senatorial candidate, lalong-lalo na si Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi po ito para sa kanila, para sa inyo ito. At para ito sa darating na 2028 election. Kayo ba, tanongin ko kayo, gusto nyo ba na magkaroon ulit tayo ng pinuno na hindi papakinggan ng hinanaing ng taong bayan? Gusto nyo ba na ganito pa rin, na nagkakagulo-gulo at imbis na tutukan ang progreso para sa bayan natin, ng tinututukan paninira at pabagsakin ng mga Duterte? Huwag naman sana natin gawin na ulit ito. No, wag naman sana na gawin natin ulit ito na talagang parang gusto na lang natin na puro demonyo ang uupo sa gobyerno. Ilan lang ho yung mga okay na mga kandidato dyan, mabibilang mo lang sa daliri mo.
halos lahat na ata nang nandyan talagang kung tinatawag na halang ang bituka sa sobrang halang ng bituka. Dahil wala na silang konsensya kung wala na silang pagdadalawang isip para magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya tayo mag-isip-isip tayo, suportahan natin tong nire-request ng mga ibare. At saka ito, hindi lang si pastor ang nag-request nito, kundi buong sambayan ng Pilipino na magkaroon ng manual counting dahil hindi po biro ang 18 million na overvoting. Okay, tuloy. May sinabi sila nung una, nung naitanong dito sa mga issue nga ng overvotes, no? Dahil marami sa ating mga kababayan nagsasabi, meron akong listahan, paano ako nag-overvote na stick talaga ako doon? Meron pa nga isang sikat na vlogger na talagang meron talaga siyang listahan din at imposible daw na magka-overvote siya. Pero ang sasabihin lang ng COMELEC, baka nakalimutan mo na sumobra ka. Yun nga, parang ginagaslight pa tayo, hindi po ba? COMELEC naman, sir. Huwag naman ganun. Kung meron... Alam nyo, nakakabobo naman yun. Baka nakalimutan mo yung binoto mo. Anak ng teteng, 12 lang ho yun. Ano yan? Yung 18 million na tao, nakalimutan nila yung mga binoto nila. Patarantaduan naman yan. Grabe naman kagaguhan yan. Hindi katuwiran yung ganyan. Ang valid observation ng tao, pakinggan po ninyo. Huwag nyo siyang i-gaslight at ipaliwanag ninyo kung bakit nangyari iyon sa pamamagitan ng competent explanation pagdating sa technical aspects ng ating computer system. Meron pang isa. Ang lumabas sa voter receipt, hindi rin yun yung kanilang nag-reflect ng tama. Marami din ganitong mga reports at isa dito si Attorney Raul Lambino na binoto niya yung sarili niya, hindi niya nakita doon sa resibo. Marami ding ganito. Pero parang walang pang matibay na paliwanag kasi nga kung meron kang gustong question, maghain ka na lang ng protesta. Yun. Alam niyo po, alam mo, Admar, consistent ang COMELEC. Consistent na walang paliwanag at consistent yung kanilang incompetence. Sabi nga nila, kapag ito ay totoong computer system na maayos, dapat nga walang variance between ng binoto mo, sa resibo mo, at dun sa nakita mo. As a matter of fact, wala nga dapat variance between doon sa election return na na-print at napunta sa mga servers. As a matter of fact, hindi ka dapat nag-e-edit or hindi ka dapat nagre-revise ng numbers. Hindi dapat pabago-bago yung numbers every now and then on different times of the day. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!